kahapon ho kasi 28 ng Marso, ito hong si Digong ay birthday niya, ha? 81st birthday niya. Ngayon, siyempre ginamit na naman ito ng mga politiko or hindi man politiko, kung sino-sinong mga individual na tao, iba't ibang politiko na may mga sarili-sarili ring agenda sa kanilang mga karera sa buhay, pati sa mga politics. Ginamit na naman ito para makapag-rally, makagsagawa ng event, makapagpatayo na entablado, tapos may mga DD shit dyan sa baba. Siyempre, pagka ganitong may mga ganitong event, andi dito yung mga pagkakataon na andyan yung taong bayan. Tapos kung ikaw ay meron kang political agenda or may gusto kang itakbo sa mga susunod na panahon, pwede mong magamit itong pagkakataon na ito para magpasikat, magsasalita ka sa entablado, magpapasikat ka, may pakikilala mo na solid DD shit ka. Siyempre, alam nyo naman mga kababayan, alam mo naman kahit ikaw na pinakabobo sa buong Kalawakan, kapag itong mga DD shit na ito narinig na mahal mo ang mga Duterte, ay, iboboto ka kahit ang sagot mo sa 1 plus 1, 5. Iboboto ka. Tama si Philip. Binoto. Nagkulang eh. Tama si Philip. Di ba? Naalala nyo na nandito pa si Digong? Putik nagsalita yun sa PDP. Nung nagsabi siyang tatakbo siya bilang senador. Natatandaan niyo to, Presto. Sabi ni Philip, kung mahal niyo itong taong ito. Tinuro niya sa gilid si Digong, nakaupo eh. Nakaupo parang tanga. Nakaupo doon sa upuan. Sabi niya, ito pa lang, wala pang ano to wala pang halalan. Pinagkakalat pa lang ni Philip. Natatakbo siya. Sabi niya, kayo, kung mahal niyo tong taong ito, ako, iaalay ko buhay ko sa kanya. Putik, palakpakan yung mga DD shit, mga kababayan. Philip Salvador. Tapos, after niya sabihin yung bigla niya sinabi, ako po si Philip Salvador. Hindi engineer, hindi doktor. Walang kahit ano. Tatakbo bilang senador sa 2025. Tapos biglang nagpunta kay Digong, inaakap na ganon. Putik, inaakap ang higpit. Alam mo, sasakalin na eh. Putik, sigawan yung mga didisit sa baba, palakpakan, no? Philip Salvador. Ganyan dyan eh. Ganyan ang mga technique dyan. Kasi nga, itong si Digong nga, sinasabi ko sa inyo, gamit na gamit, pigang-piga. Pigang-piga, gamit na gamit. Tingnan mo si Philip ngayon. Nandoon ba sa... tingnan si Philip, nakikita nyo pa ba sa mga rally-rally ngayon? Wala na. Tanyo kahapon, may mga sinagawang event, rally. Doon sa ginawang birthday ni Digong sa Davao. Nakikita nyo pa ba si Philip? Wala na. Bakit wala na, Crisule? Wala na halalan eh. Hindi ng pauso niyan, di ba? Bring him home! Di ba? Wala lang kila. Puting nagpabayaran, nagpa-trending talaga si Philip. Bring him home! Bring him home! Puting nagsalita pa sa mga sa mga kampanya sa entablado, binaliktad pa yung sombrero, no? Naalala nyo? Press 4. Bilis natin Press 4 agad tayo. Ilang minuto pa lang tayo naka-live. Naalala nyo yun? Si Philip, nagsalita doon sa kumbaga mga ilang araw na lang, titigil na yung halalan eh. Ay, titigil na yung pangangampanya eh. Bawal na eh. Di ba? Bawal na, titigil na. Putik, tinodo ni Philip yung huling araw. Tinodo. Putik, nagsuot ng simple. Nakala mo, tambay. Bakit ng entablado, binaliktad yung sombrerong gano'n, no? Sabi niya doon sa entablado, tinodo na, last day na eh. Bawal na ang kampanya eh. Tinodo na. Kumbaga sa ibubuhos ko na ito. Kung marami akong nauto ng mga nakarat, kailangan marami akong mauto ngayon. Putik. Nagsuot ng parang tambay sa kanto. Tapos yung sombrero binaliktad. Pagtungtong sa entablado, bumuo ka ng ganito. Mga kababayan,
Lahat ng karakter sa pelikula, nagawa ko na. Ang pagtulong na lang sa kapwa, ang di ko nagagawa. Kaya walang makakapigil sa akin yan ngayon, kahit na sino. Putik. Putik nang napanood ko, sabi ko, matitindi nito para uma-acting Feeling nito merong director, feeling nito may mga spotlight sa gilid niya, no? Wala akong makakapigil na tumulong sa kapwa ngayon. Wala makakapigil sa akin tumulong sa mamamayang Pilipino. Ayun, tahimik na siya ngayon. Ewan kung tumutulong siya. Talo kinulang sa boto. Siguro ibang didisit na uto, yung ibang didisit na realize yan, ginagamit mo lang si Tatay Digong namin. Kasi si Bongo sunod kay Digong, nanalong senador. Si Philip naman sunod kay Bongo, tumakbong senador. Mali kasi ginawa mo, Philip. Dapat kay Digong ka dapat sumunod. Hindi kay Bongo. Mali kasi technique mo siya. Nasa na si Philip ngayon? Oh. Meron ng ganitong balita. No? Breaking news, Philip Salvador, tahimik na namumuhay sa province. Anak ng tete. Dami yung pigang-pigahan yung si Digong, no? Talagang inubos niya eh. Ngayon, iyan ang gagawin naman ngayon nila kay BP Inday Sara Duterte. Pipigay naman nila. Ang problema, kahit gamitin nila si BP Inday Sara Duterte, wala na rin silang mapapala. Bakit? Konti na lang din naniniwala kay BP Sara eh. Hindi katulad ni Digong, dati kasikatan pa kapag ginamit mo si Digong, sureball mananalo ka. Ngayon iba na. Iba na sitwasyon ngayon. Pag ginamit mo si BP Sara, lalo kang lalagapak. Di ngayon, ito na. Hapon, punta sila ng Davao. Tayo ng entablado, may mga tao dyan. Siguro sabi ng iba, nako. Hindi man ako tumatakbo pa ngayon. Pero itong mga gagawin ko, mga pang-uuto dito sa mga hayop na to. Ito ang magmamarka sa isip at puso nila, yung gagawin ko mga talumpati, pabor. Kumbaga, ilolokohin ko yung sarili ko. Pababanguin ko pangalan ni Digong. Hindi man ako tatakbo ngayon, natatak sa puso at isipan nila na pag tumakbo ko sa 2028, ito yung magiging dahilan para iboto nila ako. Putik, pasikatan sa entablado eh. Putik, ang lulupit ng mga bukahan eh. Putik. Kulang na lang sabihin, si Digong Diyos eh. Kulang na lang sambay, kulang na lang lagyan ng mga sampagita eh. No? Tapos hampas-hampasin ng palaspas sa mukha. Ang tindi nyo dyan. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo mga didishit, madali mauto yan. Kaya nga ganyan ang ginagawa nila eh. Sabi ko sa inyo kahit sino pa dyan. Ha? Kahit sino pa dyan. Kita nyo si Rastaman. Rastaman, nanonood ka ba? Kilala nyo si Rastaman? Press 5. Si Rastaman, magpakilalang didishit lang yan. Tumayo sa entablado. Sabi niya, mahal niya si Digong. Ay! Boboto ng mga didishit. Ganon sila katatanga. Nakauto-uto nga eh. Nakauto-uto. Kaya kitid ang utang. Mga bobo. Ha? Mga bobo eh. Sabi ko nga sa inyo, baka di pa kompleto mga bakuna niya nung bata yung mga yan. Di ba matagal ko na sinasabi sa inyo yan? Kung ikaw pinalaki ka ng magulang mo ng maayos, nasa tama, imposibleng kampihan mo ang mga Duterte, especially sa panahon ngayon. Ha? Kung ikaw nakatikim siguro ng vitamins na, alam niyo ba ito? Press 5. Alam niyo ba itong vitamins na tiki-tiki? Yung sikat ng vitamins ng mga batang 90s, tiki-tiki. Kung nakatikim kayo niyan, binili kayo ng magulang ninyo. Sa panahon especially, hindi nyo kakampihan ng mga Duterte, especially si Inday Sara Duterte, hindi nyo kakampihan yan. Baka nga si BP Inday Sara Duterte, ganyan ang utak niya, hindi nakatikim ng vitamins niya, baka kulang nga bakuna niyan. Baka ang vitamins yan, mga kangkong-kangkong lang, mga pinipitas ni Digong. Baka ang vitamins yan, yung mga yung binubunot lang ni Digong sa gilid ng bahay nila, sa bakuran nila, mga kangkong.
pinakukuluan, tapos lalagay sa kutsara, baby Inday, vitamins mo na. Kung kompleto ng mga bakuna sa center yung mga didisit na yan, imposible kampihan mo sa mga Duterte sa panahon ngayon. Bakit? Nasa tamang pag-iisip ka eh. Di ba? Tawag nyo tayo, kompleto mga bakuna natin. Di ba? Tama, kompleto mga bakuna natin. Baka may sobra sa inyo, ha? Baka may sobra sa inyo, ha? Masama yan. Baka sumobra.